Siya ay mga kasambahay. Ako si Rosemary Putong, Project Development Officer 2 and Sustainable Livelihood Program ng DSWD NCR. At ako naman po si Maria Teresa Amor, isa sa beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ng DSWD. At ito po ang aking anak na si Catherine na katulong ko sa paggawa sa negosyong ito. Si Ms. Teresa Amor ay member ng SEA-CAPE program ng DSWD. Ito po yung Self-Employment Assistance Kaunlaran, isang programa ng DSWD na nagpapahiram ng puhunan para sa ating mga beneficiary na mayroon nang nasimulang negosyo para makatulong sa kanilang pangkabuhayan. At ngayong umaga, dito sa Kaya Mo To, ituturo po natin sa inyo kung paano gumawa ng coin purse mula sa beads. At ito po ay gagawin ni Ms. Teresa Amor. At sa paggawa ng coin purse, kailangan natin ng mga materyales na beads, gunting, mini plies, nipper, nylon na size 2, nylon na size 15, and then the zipper. Okay, sa paggawa ng ganitong coin purse, ang ituturo ko ay ang basic na, kung tawagin ay cluster of 6. Maglalagay ka ng 6 na beads. 3 sa kanan, 3 sa kaliwa. So, 5 beads na to. At ang pang-6, yun ang magsasara para makabuo ka ng isang bilog. 2 beads uli sa magkabila. At ang isa, pangsara uli. At ang susunod, 5 beads sa isang kabilang nylon para sa pag-ikot. Ito po ang tinatawag na first layer o sapuitan ng wallet o ng coin purse. Nandito na po tayo sa pangalawang layer ng coin purse. 4 na beads naman ang ilalagay. 3 at ang isa ay pang-close uli. 3 beads. 4, 3. Yan ang mga basic na kailangang malaman sa paggawa ng coin purse na bilog. Kailangan sa paggawa ng ganito, ang paghila natin ay moderate. Para siya maging bilog, sa bawat dulo niya, kung napapansin nyo, 6-6, pagdating dito sa may banda rito sa may tagiliran, naglilima siya. Yun ang pinaka-importante doon para maging bilog siya or ganito. So, eto na to. Eto na yung kanyang pinaka-ilalim or puwet kung tawagin. Dito, pagkatapos itong 5-5 na to, 6 na beads para tumaas at bumilog na siya. At kailangan pag gumagawa ka nito, hindi mahaba ang kuko mo. Kailangan pudpod hanggat maaari para hindi maging sagabal sa paggawa. Pumapatak to na isang ganito, nasa 50 pesos. Pero ang magagastos mo talaga pag nakabuo ka ng ganito is 25 pesos. At may bebenta mo yan ng 50 per piece. Pag tinuloy-tuloy natin ang paggawa dito sa pula, eto na ang kalalabasan yan. And then, nandito na tayo ngayon sa pagsisipper. Sa pagsisipper naman, kailangan ang zipper mo is pearl yard or may nabibili naman na per piece nito, kaya lang mas maganda na ang pearl yard. Bibili ka rin ng slider at ilalagay mo ang slider dito sa zipper. Kailangan ang zipper ay tamang-tama lang dito sa, may sosobra man, konti lang. Ang ginagamit po pala na nylon sa pagtahi ng zipper ay size 2 or size 4. Kailangan po maging particular tayo sa mga ginagamit nating materyales para maiwasan ng mga pagtatastas or pagkakamali. Kasi pag nagkamali tayo, napakalaking tastasin nito. Eto po, malapit na po tayo matapos sa pagsisipper.
At bubuhol lang ng konti sa beads ang nylon. Ito na po ang ating nagawa ngayon sa araw na ito. At sa susunod naman po sa Kaya Mo To, ito naman po ang ipapakita namin sa inyo. Ang paggawa ng ID holder at ng ballpen holder. At dun po sa mga nagnanais na matuto sa paggawa nito, ay maaari po kami magbigay sa inyo ng libreng training na isasagawa po ni Ms. Tessa. At doon naman po sa mga gustong order para po sa kanyang mga produkto, ay makokontak niyo po si Ms. Tessa sa Aking Facebook account na Tessa_Amor123@yahoo.com. At ang aking cellphone number 0928-835-9688. hanggang sa susunod, abangan niyo kami dito sa Kaya Mo To, Rise and Shine!